What is up mga gamaw? Kumusta naman ang paghihintay nyo? Siguro naiinip na kayo sa isa na namang kahindik-hindik, kagilagilalas, at walang kapararakang analisis paralysis ng inyong master. Nung huling video natin, pinag-usapan natin na ang tungkol kay Joy Boy. Kung paano ito hindi isang tao, kundi isang titulo ng tao na naipapatong o maaring sabihin pinipili ng devil fruit na Hito-Hitomi model ni Ka. At ito nga ay naipasa kay Luffy. Kung hindi kayo naniniwala, ulit-ulitin nyo ang video na yon hanggang sa maniwala kayo. Dumami pa ang views ko. Kung may reklamo pa rin kayo, dun kayo magreklamo sa City Hall. Gusto mo mamaya ng 45? Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay kung sino ang unang Joy Boy. Kung sino ang unang napili para maging mandirigma ng kapayapaan. Kung sino ang lumaban may 800 taon na ang nakakalipas laban sa world government. Kaya maghanda na at mag-relax. Ihanda na ang inumin at ang pulutan. Isara ang pinto. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-comment ng inyong nararamdaman sa comment section. At simulan na natin ang walwalan. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na si Luffy na nga ang nagmamay-ari ng devil fruit na Hito-Hitomi model ni Ka. At siya rin ang bagong mandirigma ng kapayapaan. O ang Joy Boy. Pero sino ba ang unang Joy Boy? Ang Joy Boy na unang nakipaglaban sa world government. Ang Joy Boy na siyang dating may hawak ng devil fruit na ito. Sa One Piece chapter 1106, sina Dory at Brogy ay dumating sa Egghead Island. Ang isla na pinamamahalaan ni Vegapunk. Ang pinakamatalinong tao sa mundo ng One Piece. At sa kasalukyan ay naroon din ang mga Straw Hats. At ipinabatid ng dalawang higante na ito, na may maihahalin tulad sa mga Vikings ang hitsura, na sila ay nandun para sa Sun God ni Ka. At si Luffy nga ang kanilang pakay, sa kadahilanang siya ang bagong Joy Boy at bagong Sun God. Ang ibig lang sabihin ng pangyayaring ito, ay may malalim na koneksyon ang mga Giants at si Nika. Matatandaan din na nabanggit ni Dory at Brogy na may pagkakahawig sa Gear 5 ni Luffy ang kanilang Sun God. May posibilidad na si Nika ay isang kakampi ng mga Giants, o isa siya sa mga ito. At sila ay tinulungan sa di masukat na pamamaraan. Bilang isang mandirigma ng kapayapaan, maraming natulungang mga nilalang na nagdurusa ang dating Sun God Nika. At isa na nga marahil dito ang mga mamamayan ng Elbaf, ang mga Giants. Ang isa pa sa dahilan kung bakit isang Giant, ang dating Joy Boy, ay makikita sa 885 episode ng One Piece. Sa eksenang ito makikita ang malaking Straw Hat habang hawak-hawak ni Imu ang wanted poster ni Luffy. Malamang naiisip na ni Imu ang pagkakahawig ni Luffy sa dating Joy Boy. At sa panahon na yon, nabuo na sa isip ni Imu na may bago nang nagmamay-ari sa titulong Joy Boy. Si Luffy, bilang isa na siyang bagong Sun God, ay may suot na Straw Hat. Masasabi natin na ang dating Sun God ay nagsuot din ng Straw Hat. At bilang isang Giant, nararapat lang din na malaki ang kanyang Straw Hat. Dahil sa mga kaganapang ito, malaki ang posibilidad na isang mamamayan ng Elbaf, nakuta ng mga Giants, ang dating Joy Boy. Pupunta naman tayo sa Thriller Bark arc, na kung saan, si Luffy ay nakipaglaban sa isang Oar. Ang Oar ay tinatawag na Older Giants. Ito ay may mukha ng demon. At kinokonsidera silang mga Ancient Giant. Ang Oar na ito ay nagngangalang Oz. Naniniwala si Gecko Moira, ang captain ng Thriller Bark Pirates, at namamahala sa Thriller Bark, na si Oz, ang nag-iisa, at natatanging nilalang na kayang gapiin si Kaido. Kaya't ginawa ni Moira ang lahat para mapasa kamay niya ang higanteng ito. Matatanda na sa unang pagkakataon na magising si Oz, hinahanap niya ang kanyang Straw Hat. May dalawang dahilan tayo kung bakit hinahanap ni Oar ang kanyang Straw Hat. Una, maari nating sabihin na kaya niya hinahanap ang kanyang Straw Hat ay sa kadahilanang na isanib sa kanya ni Moira ang kaluluwa ni Luffy. Pangalawa, maari rin nating sabihin na ang Straw Hat na hinahanap niya ay ang Straw Hat na tunay na pagmamay-ari niya, may 800 taon na ang nakakalipas, at kasalukuyang nasa pangangalaga ni Imu na nababalot ng yelo kagaya ni Oz. Sa Thriller Bark, makikita natin na maraming koleksyon na zombie si Moira. Parang The Walking Dead ang datingan mga ganun. Mga malalakas na zombies, hindi lang sa panahon na yon, kundi koleksyon din ng zombies simula pa sa malayong nakaraan. Kabilang sa koleksyon ni Moira si Captain John ng Rocks Pirates.
Ang Rocks Pirates mismo na pinapangunahan ni Rockpick Sebek at mga miyembro nito na tulad nila, Kaido, Whitebeard, at Big Mom. Kung iisipin hindi basta-basta ang pagkatao ni Captain John. At isa pang nasa koleksyon ni Moira ay ang tinaguriang Sword God na si Ryuma. Na maihahalin tulad ang lakas kay Mihawk, ang pinakamagaling na swordman sa kasalukuyang panahon o mas higit pa. Sa kabila ng mga koleksyon ni Moira, alam niya na hindi sapat ang lakas ng mga ito, hindi kayang talunin si Kaido. At si Ozzy nga ang alam niyang makakatalo kay Kaido. Nangangahulugan lang na mas malakas si Oz kumpara sa kanila. Sa Thriller Bark din, naglaban si Zoro at ang kanyang ninuno na si Ryuma. Kaya't di rin may iwasang isipin na may koneksyon din si Luffy kay Ozzy sa kadahilanang silang dalawa ang nagtuos. Kinuha ni Moira si Oz dahil sa gusto niyang maghiganti kay Kaido. Alam marahil ni Moira na ang may titulong Joy Boy lang ang makakadaig kay Kaido. At si Ozzy nga ang may kakayahang magawa nito. Bilang siya ang dating Joy Boy. At ayon rin kay Kaido na ang makakagapi lang sa kanya ay si Joy Boy. Ito rin marahil ang dahilan kung bakit kayang gawin ni Ozzy ang mga atake ni Luffy. Dahil minsan nang napa sa kanya ang Devil Fruit Hito Mi model ni Ka. Ito rin ang maaring dahilan kung bakit ipinadala ng world government si Kuma upang tapusin si Moira pagkatapos nitong muling buhayin si Oz o sa pagkakataong ito, ang unang Joy Boy. Ano sa tingin nyo sa aking analysis paralysis mga gamaw? Baka hanggang ngayon nakanganga ka pa dahil sa analysis na ito. Itikom mo na yung bibig mo at mag-subscribe na sa aking channel para sa mga susunod pang analysis paralysis ng inyong master. Hanggang sa muling walwalan mga gamaw. Walang basagan ng treat.